Batas sa iglesia totoo. Sa loob ng iglesia totoo, hindi sa iglesia tinayo ng tao. Kung may walay, manatili mo nang walang asawa o kaya makipagkasundo. Pagka iniwan ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali, ng obligasyon mo. Baka iniwan ka, asawa mo, iniwan ka, no? Siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Basahin natin ang 7:15 ng unang Korinto. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Pagka ikaw ay hiniwalayan ng asawa mo, iniwanan ka na, napatid na yung tali, hindi ka na natatali, no? Ang kapatid na lalaki, yung sumasampalataya, o yung kapatid na babae na sumasampalataya, hiniwalayan siya ng asawa niya, hindi ka na nakatali, di ikaw ngayon malaya na. Siya ang umalis Ngayon, kung malaya ka na, pwede kang mag-start anew. Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Pero kung yung asawa mo, hiniwalayan ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay mahirap na yun, ano? Kasi merong provision ng Biblia ng reconciliation 7:11 ng unang Korinto. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Batas sa iglesia totoo. Sa loob ng iglesia totoo, hindi sa iglesia tinayo ng tao. Kung may walay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Merong time for reconciliation May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa. Tama naman yun. Kasi alam ko totoo yun Nararamdaman ng tao yun. Merong reconciliation Baka bumalik pa. Pero kung ano, nag-asawa na ng iba, wala nang balak bumalik sa'yo, libre ka na. Siya nga ang gumawa na maputol na yung relasyon nyo Hindi mo kasalanan yon. Kasi kung ikaw Kristiyano, hindi ka talaga hihiwalay sa asawa mo Pero kung yung hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, siya na ang humiwalay, tapos nag-asawa na siya ng iba, kawawa ka naman. Meron ka ngayong pagkakataon kung wala ng tali, pinatid niya siya nagpatid Pwede okay lang kung magkaroon ka ng panibagong start. Pero mas okay kung makakatiis ka na wag ka na rin mag-asawa dahil baka na naman mapangalawahan yung pagkaturotot mo, no? Turotot ang tawag sa Tagalog dun naturotot ka na minsan, gusto mo bang maulit? Ngayon, kung talaga naman gusto mo pa rin mag-asawa, okay lang, kaya lang maging cautious ka na. Mag-ingat na tayo basta-basta kukuha ng babae. At para wala kang masyadong problema na walang kukuhang iba, sabi nung mag-asawa ka, ikaw ng pangit. Para wala ka ng katunggali. May kantang ganun Pero yun naman sinasabi ko lang sa'yo kapatid, bilang halimbawa na talagang kasi ang buhay mag-asawa, isa yan sa pinakamaselang relasyon. No? Yan ang pinakamalapit na relasyon kasi kayo yung dalawa ay isang laman na lang. No? Sabi ng Biblia, yan ang pinakamalapit na relasyon. Pero isa yan sa pinakadelikadong relasyon. Pag hindi yan na-guide ng aral ni Kristo, ang pupuntahan ng pag-aasawa, distraction. Destruction of the family, destruction of your soul, and losing your salvation. Tunay na pagmamahal, do not expect. Ang tunay na pagmamahal, hindi hinahanap ang kanyang sarili.
ang pagmamahal, umuunawa, nagpaparaya, hindi nag-e-expect. Kasi yung pagmamahal na nasa ilalim ng aral, wala kang problema rin eh. Kung nagmamahalan kayo talaga, walang pilian eh. Na ako, pagod na ako, dapat tinutulungan mo naman ako. Parang hindi talagang genuine love yun. Ang tawag kasi sa Biblia nung pag-ibig talaga, yung unfeigned love. Unfeigned, ang kahulugan nun, dalisay na pag-ibig. Pag ang pag-ibig dalisay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Love seeketh not her own. Espiritong nasa Biblia, masaya kayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung halimbawa man, hindi kayo masyadong masaya sa bahay, may mga kulang, dapat masaya kayo. Yun ang espiritu na nasa Biblia. Parang ano ka ron, you are expecting something else. Kung totoo that you wanted to be godly in all manner of life, pagka naramdaman mo na spiritually, masaya asawa mo, i-sustain mo yun. Yung sinasabi sa Biblia na, let the righteous be righteous still. Let that is holy to be holy still. Kung holiness yung ginagawa niya, babayaan mo siya. Let him. Ayun. Alam mo, pagka ang isang Kristiyano kasi talaga magtatalaga sa mga bagay na espiritual, talagang kinukulang sa bagay na panlaman. Pero karapatan mo naman yun. Siguro dun sa punto na yun, kulang ang asawa mo. Kasi sabi sa Biblia, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Gayon din naman ang lalaki walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo mamalagi sa pag-aayuno at sa pananalangin at muling kayo magsama, baka kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa kawalan ninyo ng pagpipigil. Kaya yun ang guideline dyan para huwag kayong magkaproblema sa pagsasama niyong mag-asawa. Ang tunay na pagmamahal, do not expect. Ang tunay na pagmamahal, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Adilig mo ng paglit na hangin. Kung ang asawa mo, lagi kang inaaway, silosa, tamad, ayoko naman sabihin galing sa diablo yun. Kundi, ang masasabi ko yung sinabi ni Pablo. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Ngayon, kung ang asawa mo, lagi kang inaaway, silosa, tamad, ayoko naman sabihin galing sa diablo yun. No? Kundi, ang masasabi ko yung sinabi ni Pablo. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 7. Salita po ng Diyos ito. Ang sabi ng Biblia, natatali ka ba sa iyong asawa? Huwag mong pagsikapang ikay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa o wala kang asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Maaari yung asawa mo, bunga ng paghahanap mo na hindi ka sinamahan ng Diyos. Kasi ikaw mismo, hindi ka sumusunod sa Diyos. Kasi kung ikaw sa Diyos muna, talagang naglilingkod ka sa Diyos bago ka nag-asawa, makakatiyak ka yung magiging asawa mo bigay ng Diyos. Baka bagamundo ka rin, naghanap ka ng asawa, maaari ka makatagpo. Madaling mag-asawa May 1,000 piso ka lang, magpasikat ka lang makakapag-asawa ka na di ba? Pero kang 10,000, 20,000, lalo na kung milyon ang pera ko, tayo kang maa-apply na babae sa'yo. Maraming mga ano dyan Yun ang aking ikinalulungkot sa mga babae. Kasi karamihan sa babae parang umaasa na lang sa lalaki. Hindi ganun ang babae sa Biblia. Yun talagang mapangasawa mo, bigay ng Diyos. Ibang klaseng babae yun 31 Gs ng Kawikaan.
Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Pakinabang pala itong asawang galing sa Diyos eh. Mabait na asawa, sino makakasumpong? Hindi mo masusumpungan yung bigay ng Diyos yon. Anong klaseng babae ito? Basahin natin ang 14. Siya'y parang mga sasakyang dagat na kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Ito palang babaeng mabait na asawa. Para itong barko di komersyo. Alam niyo ba yung barko di komersyo? Dadaong sa pier. Bababa yung kanyang karga. Magkaarga ng iba. Lalakad na naman ulit. Punta na naman sa ibang pier. Di-deliver yun. Ganun ang barko di komersyo eh. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa. Madilim pa, bumabangon na. May ibang babae, tirik na araw, naghihilig pa sa banig eh. Hindi ka pakipakinabang na babae, tamad. O tapos, ang sabi doon, bumabangon siya samantalang gabi pa. Nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at ng kanilang gawain sa kanyang mga alilang babae. Minamasdan niya ang bukid, binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, nagtatanim ng ubasan. Biro mo magsasaka pa itong babae na to. Pag ito natagpuan mo, kahit na pilay ka, wala kang alalahanin. Negosyante na, magsasaka pa eh. Kung babasahin nga natin lahat yan, ang haba eh. Mga gawain ng mabait na babae. Ang tinuturo ko sa mga kapatid na binata, bago kayo maghanap ng asawa o maghintay ng makapangasawa, matuto muna kayo sumunod sa Diyos. With God, we will find the best for us. Without God, we might be mistaken. Yun ang dapat nating makita. Mabait na asawa galing sa Panginoon. Bakit? Ikaw kasi sa Panginoon ka rin eh. You are a man of God, bibigyan kanya ng isang mabait na asawa. Ngayon, anong gagawin mo sa asawa?